Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang akong isi-share sa inyo. Ito yung TV natin na ginagamit natin sa microscope is biglang nawala ng power. Ito yon, so dito yung nakalagay. Yan, dyan yung nakalagay. Yung habang nagbablog tayo at biglang namatay yung nakaraan yung pag-vlog natin. Tapos gagamitin ko sana siya sa microscope, bigla siya namatay. Ito yun, bali ang ano niya, brand niya is Samsung. 32 inches lang naman yan. Yung issue nito is walang power, biglang namatay. Bali ito yung kanyang AC cord sa likod. Yan, nakakabit na yan. 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 Tapos saksak muna natin. Dito. May power tayo dito sa ating outlet sa AC. Yan. Power tayo. Lagay natin. Yan. So ngayon is wala pa siyang power. Yan o. Walang indicator. Wala tayong makita indicator. So ibig sabihin may problema tayo sa board. Kapag ganito, i-isolate natin kung saan ang pwedeng problema niya. Kung sa main board o sa power supply. So sa tingin ko, minsan kasi wala siyang indicator dito kapag sira din yung kanyang power supply. Wala din siyang indicator kapag may problema din tayo sa main board dito. Tara, tingnan na lang natin kung saan ang naging problema ito, kung bakit siya namatay bigla. Yan. Samsung 32 inches yan. Okay, so buksan ko lang muna. So bali ito yung pinakalikuran ng ating TV mga ka-DIY. Samsung brand UA32F400AR. Ayan, 32 inches, UA32 inches. Okay, so yan yung pinakalikuran natin, back cover. So yung kulay niya is kulay gray. Gray yung back cover niya. Okay, so hindi naman siya smart. Ayan o, so naka-plug in tayo. Tapos dito sa kanyang pinaka-AC, wala din siyang indicator. Tara, buksan natin para malaman natin. So bali, meron pa tayong gagawin doon. Tatlo nakapila. Yun, puro 32 yan. Puro 32 yan. Ito yung nakaraan, nagawa na natin yung isa. Ito. Yan. Tara, buksan muna natin. Okay, buksan natin. Make sure na unplug muna natin yung ano, sakan pala. Bale, itong ginagamit natin is nabili ko rin dati ito sa ano, sa nagbibenta sa atin. Okay, buksan natin. Wait lang, tanggalin ko lang muna to. Okay, so tatanggalin muna natin yung kanyang power button dito at saka yung kasama yung indicator dito sa pinaka main board. Yan. Okay, para makasama siya kapag tinest natin. Tatanggalin din natin to, yung kanyang switch, ay yung power button natin. Ito. Yan. Tanggalin natin yan. Okay. Yan. Then, ibalik natin dito. Yun. Okay. Ito yung kanyang power supply. Dito yung input nating power supply. Primary and then secondary section. Then, tatawid yung supply papunta dito sa ating main board. Main board naman papunta sa ating top board. Papunta sa ating DC to DC. Papunta sa ating screen. So, ganun yung mag-work ang isang LED TV. Okay. So, ang gagawin natin ngayon is dito tayo kasi wala siyang power. Ito muna ang power supply natin ng pagaganahin muna natin yung power supply niya kasi wala siyang power. Wala siyang indicator dito. So wala talaga siyang ibibigay na indicator kapag sira yung ating power supply. Wala din nga tayong indicator dito sa na makita yung kulay red kung sa pagkasira din atong main board, yung pinaka main board natin. Okay? So ito lang. Plug in ko lang muna siya dito. Yan. So wala talaga. Wala. So ang gagawin natin, ganito lang. Off muna natin. Tapos, ang Samsung kasi, malalaman natin kung buo yung ating power supply na ito na board kung ihang natin to. Yung papunta dito sa ating main board. So subukan ko munang ihang.
dito pa lang is malalaman kaagad natin kung buo yung ating power supply, kung may chance sana maayos natin kung ito nga ba talaga may problema o dito. Dahil sa paghinang na natin to, kusa ka talaga yung iilaw yung ating backlight, yung pinakailaw nito. Yan, kukusang mag-iilaw yung ating backlight kapag hinang natin to. At isaksak natin to ulit. Yan, i-power on ko lang. Yan, i-power on na natin dito. Yan. So pag power on natin, walang lumabas na backlight. So ibig sabihin, ang problema nanggagaling dito sa ating power supply section. Yung pinaka power supply board natin, diyan nanggagaling yung sira. Kaya nga, kapag hinang natin to, dapat iilaw sana yung ating backlight. Pag hindi umilaw, ibig sabihin nandito yung problema. Okay? So ngayon, gagawin natin, i-troubleshoot muna natin. Yan. So dito tayo mag-troubleshoot sa kanyang pinaka-power supply. Okay mga ka-DIY, mag-test na muna tayo dito sa pinaka-power supply board niya. Dito. Ang gagawin natin is power on muna natin. Yan. Tapos check natin yung primary natin sa filter capacitor. Dito. Select muna tayo sa DC. Dito. Yan. Okay, so test muna tayo sa DC sa kanyang, dahil ito yung input, siyempre ito naman yung kanyang filter capacitor ng primary natin. Check natin kung may voltage pumasok. Okay, so pag check natin dyan, as meron natin nakuhang 297 volts, ibig sabihin maaaring good yung ating primary. So dito na tayo magdirekta sa secondary section niya. Dito sa chopper transformer is tatawid yung supply, dadaan sa mga diode na yan, tapos dadaan sa ating mga filter capacitor, magsusupply sa backlight, then magsusupply sa ating secondary section papunta doon. Okay, so ang gagawin natin is i-ground na lang natin yung ating negative dito. Yan, so check natin dito sa mga diode, i-check natin kung may supply. Dito ay wala talagang supply. Sa pangalawa naman na diode, so wala din supply. Dito sa standby natin sa 5 volts, 1 volts na lang, yan, fluctuate. Yan, walang supply, yan, 1.2, fluctuate. So ito yung pinaka standby natin sa 12 volts. So dito, check tayo dito kung anong supply ditong lumabas. Ito yung para sa ating backlight, 163 volts, ibig sabihin walang problema dito sa diode na yan. Yan, sa 5 volts, ito 5 volts. Ito yung pinaka standby natin sa 5 volts. Papunta sa ating mainboard. Standby. So meron siya. So dito, diode 161 volts. So may mga supply mga ka-DIY. So dito tayo sa sa label niya. Kung napapansin nyo, meron tayong nakikitang label dyan. Yan o. Yan. Yung label na yan, yung number 1 is ito. 13 volts. So number 2 niya is ito. Number 3, 13. Eco on and off. Yan. Yan yung mga, yan yung pinaka-label. Yan ang ibig sabihin dito. Yan. Kasi may pares yan ng dalawang paa magkabilaan. Kasi kung titingnan natin dito sa pinakasakit, meron yan dalawang pares. Yan o. Ito yung sa taas, yung dalawang pares. Dalawa, dalawa, dalawa. Yan ang ibig sabihin yan is yung dalawang ito. Yan yung 1 and 2. Yan, dalawa. 3 and 4, dalawa. 5 and 6, dalawa. So ganyan yung pinaka ibig sabihin yung label natin is ito yan. Yung output papunta doon sa ating secondary, sa ating sa ating mainboard. So check tayo dito. Ulitin natin. So meron tayo ditong 5 volts. Yan. Tapos check tayo dito sa sa pinaka-label. Dapat meron tayo ditong nakukuhang 13 volts. Ganito 13. Dapat meron tayong makuwang 13 volts. Okay, so pag check natin dito sa unang paa, yes, wala tayong makuha na 13 volts. Ibig sabihin, hindi tumawid yung 13 volts dyan or hindi pumasok yung 13 volts natin. So kapag ganito, maaring meron yang short na mga diode kapag hindi tumawid dito. Or may mga dinaanan yan na possible na nasira kaya hindi tumawid yung ating 13 volts. So dapat pagka nag-present yung 13 volts na yan, ibig sabihin pati yung backlight yan is ilaw. Kahit hindi nakakabit yung ating cord papunta doon sa ating mainboard. Yan. Kahit hindi nakakabit yan, is ilaw yan kapag meron tayong masukat dito na 13 volts.
So kapag meron tayong nasukat dito na 13 volts at ayaw umilaw, ibig sabihin sa part naman ng ilaw ang may problema. Maaaring yung pinaka-ilaw nito or pinaka-backlight or itong pinaka-driver niya sa ilalim. Ang gagawin natin ngayon is mag-test tayo dito sa itaas, dito sa kanyang mga diode. Check muna natin yan kung bakit hindi siya naglalabas ng 13 volts dito. Yan, sa unang pin. Dito lang. Yan, sa unang pin. Dapat yan is may 13 volts yan dyan na standby. Kasi yan ang magdi-deliver papunta dun sa ating mainboard. So, gagawin natin is yung mga diode, check muna natin. Kasi yan ang mga possible na nasisira. Ang Samsung kasi na power supply, ang madalas nasisira dyan is yung mga diode niya. Yan, at ito pa yung sa Samsung na kadalasan sira is yung kalawang. So, isa ang Samsung sa pinakamatakaw sa kalawang. So, sakit ng Samsung yung matakaw talaga sa kalawang yung gaya nito. Yan, nagkakaroon siya ng maitim. Yan, napuputol bigla. Lalo pag umabot na mahabang taon, so napuputol yung mga jumper niyan. Pati mismo yung mga pyesa is nasisira. Yung mga maliliit na mga paa, gaya ng mga resistor, jumper. Yan, yung may mga maliliit na paa, kagaya nito, maliliit na paa nito, mga kapasitor natin, nasisira yan. So, gagawin natin ngayon is mag-check muna tayo ng mga diode para yung kasi ang kadalasang nasisira sa ganito na board. Basta sa Samsung. Okay, so check muna natin. So, punta tayo dito sa buzzer mode. Sa buzzer, punta lang tayo. Select tayo ng buzzer. Yan. So, gagawin natin is unplug muna natin. Or patayin muna natin. Pagkatapos, i-discharge muna natin yung pinaka main filter capacitor niya. Ito, yung dalawa. Ito, kasi nag-stuck yan. Kasi pag walang lumabas na voltage sa secondary, pag may kulang, ibig sabihin, kargado yung ating kapasitor, may mga karga yan. So gawin natin yan, i-discharge natin gamit yung ating diode test. Yan, diode test. Yung diode test na yan is kayang mag-discharge yan ng ating main filter capacitor. Ito. Discharge natin. Tingnan natin kung ilang laman para malaman nyo rin. So wala naman pala, walang laman. Pero kapag may laman yan, ang gagawin nyo lang is i-diode test nyo lang. I-diode test nyo lang yung ating tester, diode mode, tapos i-discharge nyo sa pamamagitan ng test prod. Ito, yan, i-discharge nyo ganon. Kusa na yung magdi-discharge yung ating filter capacitor, yung pinaka-main. Ito, sa pamamagitan ng diode test. Yan. So, huwag nyo i-short ng metal yung ating capacitor. Possible na may ibang masira yan kapag na-short natin ng ano. So, minsan kasi may nasisirang part kapag tinusok natin yung dalawang paa ng filter capacitor. So, gagawin natin is mag-check tayo dito gamit yung ating buzzer mode. Sa short lang muna tayo. Select. Then, yun. Buzzer mode. Check natin. Yan. Okay, check natin dito. Yun, buzzer na kagad oh. Baliktarin natin. So, wait lang. Kuha na ako ng stand. So ayan, kumuha muna ako ng stand. So may buzzer tayo. Check natin dito. Yan, nagbabuzzer. Pagka binaligtad natin, may buzzer. Ibig sabihin, dito pa lang is may nagkaroon ng problema. Nagkaroon lang tayo ng buzzer. Yan, kapag binaligtad natin, dapat hindi. So ganun yung mag-test ng ating diode. So yan, short. Then next dito sa itaas banda. Ito. Pag binaligtad dapat wala. So okay naman. Dito tayo sa kabila. So wala. 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 Sa mga kapasitor naman natin, titingnan din natin kung mga buntis o lobo yung mga itaas ng kapasitor. Ayan. So hindi naman naka-flat naman lahat ng ng mga kapasitor natin, hindi naman buntis. So ito lang talaga yung nagbabuzzer. So yan, lapit natin konti. Ito. Pag binaliktad, dapat walang buzzer. Ngayon is may buzzer siya, ibig sabihin dito sa dalawa, malamang ito ay magkasama sa isang connection, kaya nagkakaroon ng buzzer yung isa at nagkakaroon din ng buzzer itong isa. Titingnan natin kapag sa analog tester. Ayan, so kumuha muna ako ng analog tester. I-set muna natin sa X1. Yan, X1 lang yung settings natin. Yan o, X1. Okay? Kapag nakahang yung diode, maaaring yung gamitin yung X1, yung X10. X10K kapag nakahang kayo sa diode. Pero kapag naka-built-in siya,
mas mainam na X1 yung gagamitin. So check natin. Ayan, short. Pag binaliktad natin, short din. Ito isa, short. Pag binaliktad, short din. Ibig sabihin, sira itong dalawa. Pero hindi pa natin alam dyan kasi ihang pa natin yan mamaya. Titingnan natin mamaya. So ito good naman. Pagka binaliktad, dapat wala. So meron siyang resistant to. Ibig sabihin, baka ito is nadamay lang dito sa short na ito. Mamaya titingnan natin. Ito, may palo. Kapag binaliktad, dapat wala. Okay? Dito. So ito, tanggalin natin yung dalawa. Kita nyo naman na may palo sa kabilaan. Ibig sabihin, tatanggalin natin yung dalawang yan. Okay? Alisin natin to. Yang muna natin yung backlight. Yan. Tapos tanggalin natin yung dalawang diode. Yang natin. Ito yun, yung dalawa. Yang natin. Okay. Zoom natin. Yan. Tanggalin natin yung diode dyan. Okay, tanggalin natin. Wait lang. So, ito yon, yung dalawa. Yan, at saka to. Yan, yung dalawa kanina. Ito yon. Yan, yung dalawa. Okay, pag natin. Yang muna natin. Ito yung isa. Yan. Check muna natin sa tester. So, kumuha tayo ng tester at set na natin sa buzzer mode. Tingnan natin. Yan, may buzzer tayo. Check natin ito isa. So, nag-buzzer. Pagka binaliktad natin, ibig sabihin, short yung isa. Ito. Palitan na natin yan, short. Ito naman ang isa. Tingnan natin. Kung short. So, walang buzzer. Pagka binaliktad natin, is wala din. Ibig sabihin, good ito. Yan, kapag nag-buzzer ang kabilaan, ibig sabihin, sira yung ating diode. So, ito yung sira. Buzzer kabilaan. Yan. Tapos dito. Yan. Okay, palitan natin ito. Hanapan na natin ng ganito. SR 510. Okay, so hanapan ko lang muna to. Yung isa balik natin, buo naman yung isa. Okay, hanapan ko lang. So meron ako ditong spare na board. Parehas lang din naman sila ng itsura. Kaso nga lang, ang problema naman, luma lang. Yan o, may marami ng jumper sa likod. So ito spare board lang naman ton. Ito yun eh. Yung diode natin na may short. Ito yun eh. Yan o. Ito yun. Kaparehas talaga ng board. Yan o, parehas na parehas. Yan, kulay blue lang yung kapasitor ng isa. Pero parehas talaga sila o.
Yan. Ito, kunin natin yung diode nito, ilipat natin dito. Mabuti lang meron ko nakita ng mga scrap board na parehas na parehas. So, ilipat ko lang dito yung diode, yung isang short. So ito yon sa unahan. So tinanggal ko muna yung diode na pamalit natin. Check muna natin dito. So walang buzzer. Pag binaliktad, wala din. Kapag ka-diode test natin, naka-diode mode tayo, kailangan makuha tayo ng reading na 0.5. Yan, 0.5 or 0.2, 0.1, 0.3, 0.4, 0.5. So 0.2 okay yan. Kapag binaliktad natin, kapag dito sa kabila, kailangan is wala din siyang reading. Yan. So yung reading ng diode dito is 0.2. 0.288 volts. Yan. Okay? So kabit natin to. Yung dalawa, yung short kanina, ito ata yun. Tabi lang muna natin yan. Kabit na lang natin yung kinuha natin. Okay? Tara. Ayan mga ka-DIY, nilagay ko na yung dalawang diode natin. Yan. So hinangin na lang natin yan dito sa ilalim. Yan. Nilagay ko lang muna para makapitan siya ng tingga. Para hindi mahulog. Yan. Okay, dapat yung symbol ng diode is yung may guhit na to. Yung cathode, dapat ganun din yung symbol ng diode. Meron din siyang guhit. Dito rin siya palatandaan niya. Yan o. May guhit. Ibig sabihin niya ng negative. Pero positive yung lumalabas dyan sa diode natin. Negative yung symbol pero positive yung supply na lumalabas. So testing muna natin mga ka-DIY no, na may lagay yung ating board. Yan. So testing muna natin. Try na natin kung gumana siya. So yung mga kalawang, ito may mga kalawang, tanggalin na lang natin yan mamaya. Palitan natin ng mga jumper. Testing lang muna natin kung gumana siya. Okay, kabit natin to. Huwag mo nating isaksak yung secondary. Huwag mo nating isaksak yung ating secondary section ito. Yung ano pala natin, yung mainboard natin, huwag mo nating isaksak. I-testing muna natin kung kaya niyang paganahin yung ating backlight dito. Yan. Kasi kung napapansin nyo, itong short na yan na diode, kung napapansin nyo, tingnan natin ito sa baba. Tanggalin ko lang muna to. Yan. Ito yung short kanina. Ito. Kung susundan talaga natin yan, sana yon, ito yung short kanina natin. Kung susundan talaga natin yan, tumawid siya, galing siya sa ating transformer. Yan o, transformer natin ito, dadaan siya ng diode para maging DC. Tapos ito yung connection niya. Yan, tatawid dito, magja-jumper siya, pumunta rito, dadaan siya dito. Yan. Ito naman mga ka-DIY yung magsusupply sa ating 13 volts. Kung napapansin nyo, yan, kumuha pala ako ng tester. Yan o. Yan. Yan, may buzzer tayo. Ito yon, papunta dito sa ating 13 volts. Yan o. Yan. Diyan yung lalabas kaya walang supply. Kaya short yung diode. Nag-short yung diode natin. Kaya yung 13 volts is apektado. Yan, papansin nyo. Yan, dito siya dumiretso. Yan. Yan kasi yung 13 volts kanina na tinutukan natin na walang supply. Na wala. Yan. So ito yung ating 13 volts. Ito. Ito yun. Yung pin number 1. Ito. Yan. Ito. Yung pin number 3 naman, 13 din. Ito yun. Kasi yung pares niyan nandito sa ilalim. Okay, so saksak muna natin. Testing muna natin kung gumana siya. Yan. So hindi muna natin ikabit to, yung mainboard. Dito natin malalaman kung buo yung ating power supply.
Yan. Once na umilaw yung ating power supply, ibig sabihin nandun ang problema. Okay, so power on natin. Okay, hang muna natin to dito. Yan, kung napapansin nyo, umilaw siya. Yan o, umilaw. Yan o, may backlight. Yan. Tingnan natin sa ilalim. Yan, nagkulay blue. Wala lang siyang display kasi nga hindi wala pa tayong mainboard na naikabit. Diba? Yun, ganun lang i-trouble. So kapag ka walang backlight, wala tayong makitang backlight, ibig sabihin nandito yung problema. Pagka hindi naman mag-on ang backlight, ang gagawin natin, sa voltahe tayo magbase. Yung output na nanggagaling dito. Okay, so power off muna natin. Kabit natin yung ating mainboard. Tingnan natin. Yan. Kabit ko lang. Okay. Power on. Yun, nagkaroon na ng indicator. Bumukas na. Nagkaroon na tayo ng indicator. Ibig sabihin, buhay na yung ating unit. Tabilang muna natin yan. Diba? Yun lang ang problema niya. Yung diode na nagsusupply sa ating 13 volts na sana ay magpapaon dito. Okay. So, tumalsik yung tingga. Baka mag-short yun, no? Bunutin muna natin. Ito. Yan, baka mag-short. So, dati nadalin din ako dito. Yung tingga mismo, dumaan dyan sa board na yan. Pag on ko, biglang umusok dahil dito sa tingga. Pagbunot, kanina pagbunot natin ng diode, dyan natin naitalsik yung mga maliliit na debris ng mga tingga. Okay, power on natin uli. Yun, bumukas na. Yun. Yun, no? So, close lang natin ito mga ka-DIY kasi gagamitin ko rin ito dito sa ating monitor dito. Ito ilalagay yan pang camera natin or ilalagay natin para sa ating microscope camera para dito. Ayan. So, bumili na rin kayo sa mga mahilig mag-DIY. Mahilig talaga mag-repair. Bumili na rin kayo ng mga ganito. Maganda rin siya gamitin. Yan. Meron na tayo ditong spare dalawa. Pang service at saka pang bahay. Yan pa yung iba. Yung iba kahapon nakuha na 4. Tapos ito naman. Okay, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. Iko-close ko na lang yan. Pwede na natin gamitin yan. Okay? So tingnan natin. Yan o. So hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. Again, this is GM Tutorial. Bye bye.